Guys, possible ka daw ba talaga na makapag-invest ng bahay habang nasa ibang bansa? Ang sagot ko dyan ay yes. So, dalawang option, bumili ka ng lupa and then mag-loan ka kay Pag-ibig. So, dalawang option lang yan, no? Kapag bumili ka ng lupa, patayuan mo siya ng boarding house, patayuan mo siya ng apartment, patayuan mo siya ng paupahan. And ang pangalawa naman is pag bumili ka kay or nag-loan ka kay Pag-ibig, after na ma-turnover sa'yo, paupahan mo, nasa sa'yo kung gusto mo ipa-renovate, nasa sa'yo naman kung ayaw mong ipa-renovate, o gusto mo as is where is lang, kung ano yung itsura ng bahay nung nakuha mo kay Pag-ibig, is ganun mo rin siya paupahan, nakadepende yan sa'yo. Pero, guys, kung ikaw ay OFW, possible ba na makapagpaupa ka ng ganito nang hindi mo kailangan ng tulong ng mga mahal mo sa buhay? So, ang magiging sagot ko dito, guys, is yes. Possible siya na makapagpaupa kayo ng isang property kahit nasa sa ibang bansa kayo. Paano? Sige, isa-isahin natin, no? Kumuha ka ng bahay kay probinsya. So, itong probinsya na to, syempre wala kang kakilala. For example lang to, guys, nagpatayo ka ng 10-story na house and lot. So, ang una mo kunyari, 10-story house and lot. 10-story na na dormitory. For example, is yung boarding house, 10th story, 10th room na boarding house, ganyan. Or wag na nating masyadong mahalan. Sabihin natin 4 rooms lang muna, no? 4 rooms na boarding house. Doon ka nagpatayo sa wala kang kakilala. So, after makapagpatayo, ano yung pwede mong gawin as OFW? Magpalagay ka ng CCTV, harap, likod, gilid, taas. So, ganyan, yung una mong gagawin. And then, ikaw ang maghanap sa marketplace ng uupa. So, post ka dun sa malapit sa lugar na iyong pinagpatayuan na meron kang available na ganyan. Now, paano gagawin mo kapag may uupa na? So, dapat yung bahay mo, meron siyang lagayan ng susi. So, ang ginawa ko dyan, guys, is doon sa aking, sa aking mailbox. Doon ako naglagay ng susi. So, kapag merong uupa, dahil nakikita ko sa CCTV meron kasing CCTV yung boarding house ko. So, nakikita ko CCTV, pupunta siya doon, pagpunta niya doon, papasok siya. Walang tao walang tao doon. Papasok siya, sasabihin ko sa kanya, nandun ang susi sa ganon. So, ibibigay ko sa kanya ang instruction ng susi kung nasa saan. So, kapag nabigay ko na instruction ng susi kung nasa saan, papasok siya doon sa room, na nandun ako sa camera. Nakatingin ako sa camera habang kausap ko siya. And then, pag nagustuhan niya, okay, box. Okay, ibig sabihin nun, meron ka ng isang tenant. So, madali ba tong ganitong senaryo? Medyo mahirap. Kasi, paano kung hindi mapagkakatiwalaan yung paupahan mo? Pero, ang kailangan mo lang, guys, makapagpaupa ka ng isa. Kasi, pwedeng yung isang nangupahan sa'yo na kaunahan, pwedeng siyang pakisuyuan mo na may pupunta ako diyang tao, pwede bang siyang pag-anuhin mo ng susi? Bigyan mo na lang siya, for example, 100, 200. Minsan na binibigay ko doon sa tenant ko na nag-a-assist, isang tray ng itlog, basta nagkasundo kami nung uupa. So, kapag hindi kami nagkasundo, yun lang. Wala kang magaganansya. Pero pag nagkasundo kami, bigyan kita ng isang tray ng itlog. Magkano rin isang tray ng itlog, 220 rin. 'Di ba? So, ganun yung ginagawa ko doon sa naupa sa akin at kailangan ko ng tulong na may tao na titingin sa akin. So, guys, hindi to masyadong mahirap sa akin kasi ang mga nag-a-avail ng paupahan ko is yung mga bata. So, mga below 30. So, napapasunod ko naman sila, okay naman sila sa akin. So, nasunod naman sila sa mga sinasabi ko, nag-i-instruct ako sa kanila. At the same time, guys, is yung kanilang yung kanilang camera, talagang naka-active sa akin yon. So, yan, naka-active talaga siya para bantay ko. Tsaka walang gamit kasi doon sa bahay na pinapaupahan ko. So, wala talaga siyang gamit. Kung pumunta man sila doon, wala silang madadala pag alis nila. Kung magnakaw man sila, wala silang madadala kasi bahay na bahay lang talaga yon. So, yun yung kaibahan. So, yun ang ginawa ko, no? So, eto naman, paano naman kung halimbawang sa mga Pag-ibig? So, same scenario, ganyan din ang gagawin nyo. Pag na-turnover sa inyo si bahay, lagyan nyo rin siya ng CCTV, and CCTV, connect nyo rin sa inyong cellphone. And then, ang akin kasi, nilagyan ko siya ng parang mini gate. So, yung gate na yon
pag nag-instruct ako sa kanila, nandito yung susi. Nasa loob siya, malapit sa pinto ng bahay. So, ang nakakaalam lang nung susi na yon is yung pagsasabihan ko. Now, paano naman? Kasi, syempre, tatanong niya sa akin, paano pag umalis na yun, tapos di niya nagustuhan yung property? So, ibig sabihin, yung susi nandun pa rin. Yes, nandun pa rin po. Hindi ko siya binabago. Kasi wala naman talagang mawawala dun sa bahay eh. Wala naman siyang gamit. Wala mawawala talaga dun sa bahay. So, kung ano yung makita nila dun sa loob, yun lang talaga. Tapos, kapag may naupa na, yan, ganyan. For example, kagaya ng sa akin is two rooms. Dalawa sila. Pag dun sa kabila may naupa na, hindi mo pwedeng gawin yung same scenario na ginawa mo. Kasi nga, may naupa na. Baka mamaya may mawala dun sa kanya. So, ang gagawin mo, itatapat mo na nandoon yung naupa doon sa isang kwarto mo or doon sa kabila, saka mo papupuntahin yung gustong umupa na bago. So, ganun yung gagawin mo. So, kaya kung tanong nyo sa akin is kung possible, possible. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, marami kayong dahilan. So, ang mostly na sinasabi sa akin, ano po yun eh, kasi risky po yun. Kasi, kagaya ng tropa ko, sabi sa akin, hirap yun kasi paano kung ano pala yun, paano pala kung masamang loob pala yung nagpunta dun sa bahay mo, paano pala kung gano'n. So, nakadepende yan sa screening nyo. So, doon kayo magdedepende sa screening nyo. At saka, sabi ko nga sa inyo, kung hindi sila makakapag-provide sa inyo ng mga hinihingi nyo, huwag nyong itutuloy ang pagpapaupa sa kanila. So, unang-una ko kasi, once na uupa sila, is may picture kaagad. So, meron sila agad picture na sila yung uupa sa akin, sila yung para at least meron akong panghahawakan na sila to. Tsaka kita mo sa CCTV kung sila talaga yung nasa video, nasa picture at ID na pinasa sa'yo. So, kaya nga, ito yung kahalagahan na may camera. Kasi iba pa rin talaga pag may camera. Mababantayan nyo talaga yung property nyo kahit kayo ay nasa sa ibang bansa. So, sa tanong naman kung kaya ko daw bang makapagpaupa kahit wala ang aking pamilya, so yan po yung sagot ko. Kaya nyong makapagpaupa kahit walang tulong ng pamilya nyo. Kasi ako, sa totoo lang, hindi alam ng aking pamilya yung upahan na yun. Nalaman lang nila nung magpapablessing na ako. Pero hindi ako nahingi ng tulong sa kanila, o may uupa doon, pwede bang puntahan mo muna, pwede bang ganyan. Kasi malayo sa amin eh. Paano kung pagpunta, wala pala, 'di ba? Hindi nangyayari. Hindi pala nila i-avail. So sayang lang yung sayang lang yung effort ko nung pagpapapunta sa pamilya ko. Kaya ganun ang ginawa ko. So talagang naglalaan ako ng lugar kung saan pwede nilang makita yung susi ng pinauupahan ko. So, kung meron nang naupa sa inyong bago, so tanggalin nyo yung susi doon, ipalipat nyo sa ibang lugar. And then, pag nailipat nyo sa ibang lugar, so, hindi na ulit alam nung nanggaling doon kung nasa saan yung susi. So, nakakalam lang ulit noon is yung bago na nakatira sa inyo. So, ganun lang yung gawin nyo, guys. Nakadepende naman yun sa inyo. So, kung isipin nyo na, na mahirap, so, wala talaga. So, yun lang.